Sabi nila, kapag ipinanganak daw tayong mahirap ay hindi natin kasalanan. Ngunit pag namatay tayong mahirap ay mayroon na tayong kakulangan. Gasgas mang maituturing ang pahayag na ito, ngunit sa ilan ay hindi nila ito pamantayan. Mga taong pinagkaitan ng karapatan sa ilalim ng mga taong makapangyarihan. Posible kaya magkaroon ng pag-iibigan sa dalawang taong langit lupa ang pag-itan o ito magdadala sa kanila sa tiyak na kapahamakan. Paano ka makakatakas sa isang kasunduan kung buhay mo ang nakasalalay? Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwentong pag-ibig na aking ibabahagi sa inyo na tiyak na kapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Napatingin sa pinto si Sofia nang marinig na tumunog ang doorbell. Agad namang pumunta ang isa niyang kasambahay upang pagbuksan ng pinto ang taong nasa labas ng bahay. Hello po, magandang araw. Bagong lipat po kami dito sa subdivision. Invite po sana namin ang nakatira dito for housewarming party mamayang hapon. Ang unang bungad ng isang babae habang may hawak na invitation. Pwede po kayo mag-join. The more the merrier. Nagsalubong ang kilay ni Sophia na maging pamilya sa tenga ang boses na yon. Upang makumpirma ay umalis siya sa sopa para silipin ang babae na nag-iimbita sa kanila. At nang sandaling magtama ang kanilang mga tingin, agad nilang nakilala ang isa't isa. Oh my goodness! Sophia? Gulat na wika ng dating kaeskwela ni Sophia. Hindi niya matandaan ang pangalan nito pero ang bansag sa kaniya ay nakatatak sa isip niya. Kisay, ikaw ba yan? Ani Sophia saka naglakad patungong pintuan upang labitan ang dating niyang kaskwela noong elementarya. Long time no see girl. Grabe, huling kita natin ay noong elementary pa diba? Ang tagal na. Ani to na para bang sobrang close nila noon pero hindi. Oh, buntis ka? Pangilan mo na yan? First time ko lang to. Aniya, saka pinasadahan ng tingin ang kabuuan ni Kisay. Malaki ang pinagbago nito at napakalayo sa batang Kisay na nakilala niya noon. Wow! Ako naman may 4 ng chikiting. Ayaw paawat ni husband. Gusto raw bumuo ng basketball team. Natatawang wika niya saka nilibot ang tingin sa buong bahay. Nasaan palang husband mo? Doon nagtalo ang kanyang isip at hindi niya alam kung bakit. Nasa trabaho siya ngayon. Busy lang. Hindi niya alam kung bakit iyon ang lumabas sa bibig niya pero pinanindigan na niya. Hindi ko sure kung makakatend ako. Pero susubukan ko. Medyo hirap kasi ako gumalaw ngayon dahil kay baby. Naku, okay lang girl. Naiintindihan ko kung di ka makakapunta pero mas ma-appreciate ko kung pupunta ka. Anito saka nakipagbeso sa kaniya. Sama mo mamaya si husband kung pupunta ka, okay? Halos magkatapat lang tayo ng bahay kaya di ka mahirapan sa paglalakad. Hindi ka rin naman pababayaan ng asawa mo kaya go ka na. Aasahan kita ha. See you. Naiwang di makapagsalita si Sophia. Sa ilang buwan niyang pananatili sa bahay na ito, ni minsan hindi nagpunta dito si Rafael. Kung tutuusin, wala naman itong kaso sa kanya dahil di rin naman niya ito gustong makita. Pero mayroong parte sa kaniya na umaasa siya na sana sa isang araw ay dalawin man lang siya nito para kumustahin ang bata sa kanyang tiyan. Maski si Arthur ay di na rin niya nakita pa at wala rin siyang balita sa mga tao sa asyenda. Tumalikod na siya para bumalik sa sopa nang mahuling nakatingin sa kaniya ang 3 kasambahay niya. May problema po ba? Tanong niya kaya kagad itong umiwas ng tingin sa kaniya at bumalik sa kanilang mga ginagawa. Napabuga siya ng hangin. Hindi niya alam kung bakit iyon lumabas sa bibig niya kanina at di rin niya alam kung paano ito malulusutan gayong nakatira lang pala ito sa tapat ng bahay niya.
Senyora, hindi ba kayo pupunta sa housewarming party nung nag-imbita sa inyo kanina? Tanong ni Manang Linda na galing sa labas dahil sa pagtatapon ng basura. Mukhang nagsisimula na sila. May mga kapitbahay na nagpupunta na doon. Wala po akong balak, aniya habang tutok na tutok sa pinanonood niya sa TV. Kung gusto niyo po, kayo na lang po ang magpunta. Pakisabi na lang po na masama ang pakiramdam ko. O kaya maaga akong nakatulog. Naku, hindi ka pwedeng maiwang mag-isa dito, senyora. Kami ang makakagalitan ng asawa nyo. Ng senyor. Inalis ni Sophia ang tingin sa TV para taasan ng kilay ang isang kasambahay. May sinasabi po ba kayo? Tanong niya rito at ngiti lang ang tinugon nito sa kaniya bago bumalik sa ginagawa niya. Napailing na lang si Manang Linda saka nagtungo sa kusina para ituloy ang pagluluto ng hapunan nila. Tumayo siya at naglakad patungo sa bintana kung saan tanaw niya ang isang malaking bahay na puno ng mga palamuti sa kanilang bakuran. Sa dami ng tao, mas lalo siya nagkaroon ng dahilan na huwag na magpunta. Hindi rin naman niya gusto makipagsosyalan sa mga taong nandoon, kaya itutulog na lang niya ito. Kinabukasan, maaga siyang nagising dahil sa likot ng bata sa kanyang tiyan at pananakit ng pribadong parte ng katawan niya. Hindi na niya sinubukan pang bumalik sa tulog dahil nawala na rin ang antok niya. Malamig na hangin ang sumalubong kay Sophia nang lumabas ng bahay. Alas 5 na ng umaga pero wala pang araw na nagpapakita. Kaya naman, napagdesisyon niyang maglakad-lakad para makapag-ehersisyo kahit papaano. May mga kasabayan din siya naglalakad at nagja-jogging sa labas. Hindi pa man siya nakakalayo sa tapat ng bahay ay nakaramdam agad siya ng pagod at pagsakit ng balakang. Napahawak siya sa kanyang tiyan at di maiwasang matawa. Excited ka na bang lumabas? Masyado pang maaga, Amanda. Hindi pa man nakakalabas ang bata ay may naghihintay ng pangalan sa kaniya. Amanda, na para sa kanya ay sumisimbolo sa pagmamahal. Pinanindigan niya ito at hindi na binago dahil ang pangalang Amanda ay kakaiba ang dating sa kaniya. Uy, Sophia! Napalingon siya sa kanyang likuran nang marinig ang matinis na boses ng babae. Si Kisay, may kasama itong matandang lalaki na mukhang may balak din mag-jogging. Bakit di ka nagpunta kagabi? Hinihintay kaya kita? Oo. Balak ko nga sana magpunta kahit saglit. Kaso alam mo na, buntis. Medyo maselan sa paligid. Palusot na lamang ni Sophia sabay hawak sa tiyan niya. Ganun ba? Sayang naman. Anito, saka pinalupot ang kamay sa braso ng matandang lalaki na kasama niya. Anyway, husband ko pala. Hubby, si Sophia. Elementary classmate ko noon. Binaling ni Sophia ang tingin sa asawa. Hindi niya sigurado pero pamilyar ang itsura ng matanda sa harap niya. Pakiramdam niya ay nakita niya na ito pero hindi sigurado kung saan at kailan. Bahagya siyang ngumiti. Nice to meet you, Mr. Richard. Pagpapakilala nito saka inilahad ang kanang kamay. Richard Garcia. Garcia? Gulat na tanong ni Sophia. Kung ganoon, may koneksyon kayo kay Rafael Garcia? Nang mabanggit ang pangalan na yun, ay otomatikong nawala ang ngiti sa labi ng lalaki. Wala siyang ideya kung ano ang dahilan ng pagkawala nito. Pero sa reaksyon na nakita niya, nasugot na ang tanong niya. Rafael Garcia. Anito at bahagyang umangat ang dulo ng labi. Matagal na rin nung huli kong narinig ang pangalan na yan. Anong ibig niyong sabihin? Takhang tanong niya pero bago pa ito makasagot ay boses ni Manang Linda ang narinig nila na nagmamadaling pumunta sa kinatatayuan ni Sophia. Senyora, anong ginagawa niyo sa labas ng ganito kaaga? Anito, saka siya inalalayan sa kanyang likuran. Mahamog pa sa labas. Bawal yun sa inyo. Lalo na't buntis kayo. Isang pamahiin lang ho iyon. Walang kinalaman ang hamog sa pagbubuntis.
ani Sophia, pero di siya pinakinggan ng matanda at niyaya na siyang bumalik sa loob ng bahay. Wala na siyang nagawa kundi ang sumunod at magpaalam sa mag-asawa. Matagal niyang tinitigan si Richard, baka sakaling maalala niya kung saan at kailan niya ito nakita. Manang Linda, hindi ba't matagal na kayo naninilbihan sa Garcia family? Wika ni Sophia na makapasok sila sa sala. Kung ganoon, pamilyar ba kayo sa mukha ng lalaking nakausap ko kanina? Garcia rin kasi ang apelyido niya at feeling ko ay nakita ko na siya noon. Hindi ko siya kilala. Agad nitong sagot bago siya nito harapin. Hindi ba't ayaw niyo na magulong buhay? Kung ganoon, huwag ka nang umapak pa sa panibagong mundo. Hanggat maaari, umiwas ka sa mga taong di mo kilala at huwag mong ibibig ka agad ang tiwala mo sa kanila. Delikadong mahulog sa patibong, mahihirapan kang makaahon. Manang Linda, tinatanong ko lang naman po kung pamilyar kayo sa kaniya, pero bakit ang dami niyo ng pagbabanta sa akin? Hindi kita pinagbabantaan. Pinapaalalahanan kita, Sophia. Sa unang pagkakataon, tinawag siya ng pangalan nito. Alam kong matapang kang bata, pero hindi sa lahat ng bagay kailangan mong lumaban. Mas mainam na iyong umatras ka para sa kaligtasan mo. Hindi mo kailangang sumugal para hanapin ang kasagutan sa hinahanap mo. Sandali siyang natahimik. Magkaiba, ngunit pareho lang ang pinararating ni Manang Linda sa kaniya at sa mga binatawang salita noon ni Arthur. Hindi ho mangyayari ang sinasabi niyo, tugon niya, dahil wala akong balak na magtagal sa mundo ng mga sindikato. Masaya akong marinig yun sa inyo, senyora. Nakangiting sambit ni Manang Linda. Isang tipid ng ngiti na lamang ang isinukli ni Sophia bago na pagdesisyonan na magtungo sa kanyang kwarto. Subalit wala pa man ilang segundo, bigla siyang nakaramdam ng pag-agos ng likido mula sa pagitan ng kanyang mga hita. Tuloy-tuloy ito hanggang sa humilab na rin ang kanyang tiyan. Napahawak siya sa doorknob ng kwarto at agad na tinawag si Manang Linda na nagulat nang makita ang kalagayan ni Sophia. Mabilis itong kumilos at laking pasasalamat niya nang gising na rin ang dalawang kasambahay na tumulong upang alalayang ihiga sa kama si Sophia na hindi malaman ang gagawin dahil sa matinding hilab ng kanyang tiyan. Manang, ang sakit ho ng tiyan ko. Pilit nagsasalita si Sophia pero pinigilan siya ni Manang Linda na sinasabing huminahon siya at huwag mataranta, pero hindi niya magawa. Para may kung anong matigas na bagay ang gustong lumabas sa kaniya, pero wala pa siyang kakayang ilabas ito. Hindi niya alam kung ilang oras ang tinagal ng paghilab ng kanyang tiyan. Pero hindi nawala sa tabi niya si Manang Linda at ang dalawang kasambahay na patuloy ang pag-aasikaso sa kaniya. Hindi ko na po kaya, Manang Linda. Ayoko na. Mangayak-niyak na wika ni Sophia habang tinitis ang matinding hilab ng kanyang tiyan. Nawawala ito minsan pero kapag bumalik ay matindi ang sakit. Kaya mo yan, Sophia. Kayanin mo. Malapit mo nang makita ang baby mo. Makikita mo na si Amanda. Wika ni Manang Linda na nakabang na rin sa paglabas ng bata mula sa tiyan niya. Mariin siyang napapikit. Sa puntong ito, isa lang ang nasa isip niya at iyon ay ang mailabas ang bata na walang nangyayaring komplikasyon sa kanilang dalawa. Sabik na rin siyang makita ang kanyang magiging anak. Huminga siya ng malalim at muling ibinigay ang buong lakas niya sa pag-ire. Na di kinalaunan, isang iyak na ng bata ang nadinig niya. Iyak ng isang sanggol na hindi niya akalaing magiging musika sa pandinig niya. Napaupo si Rafael sa kanyang silya sa opisina at mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata upang saglit itong ipahinga. Halos wala siyang naging pahinga buong maghapon. Pakiramdam niya ay malapit na siyang maubos dahil sa mga nangyayari sa Garcia clan na minsan tila wala na siyang kontrol. Gusto niya ng katotohanan. Nais niyang makamtan ang hustisya para sa kanyang ama at kanyang ina na naging rason upang pasukin niya ang mundo ng mafia. Wala talaga siyang planong pasukin ang marahas na mundong pinamumunuan ng kanyang ama.
Subalit, dahil sa nangyari sa kanila, ay hindi siya nagdalawang isip na akuin ang iniwang trabaho nito at makapaghiganti sa mga taong naging dahilan ng pagkawasak ng mundo niya. Isa lamang siyang inosenteng bata noon na ayaw ang karahasan. Subalit ngayon ay isa na siya sa gumagamit ng dahas para mapas sa kamay ang kanyang mga ninanais. Makaraan ng ilang sandali ay iminulat niya ang kanyang mga mata at napatingin sa isang brown envelope sa ibabaw ng mesa. Kinuha niya ito at hindi na nagdalawang isip na buksan. Mga litrato ito ng isang batang babae. Sa sobrang daming litrato, pakiramdam niya ay kulang isang oras para makita ang lahat ng ito. Tumayo siya habang iniisa-isang tingnan ang bawat kuha. Iba-iba ang anggulo pero iisa lang ang ngiti sa labi ng bata na hindi may pagkakaila na kaniya. Tumingin siya sa isang estante kung saan may litrato siya noong bata kasama pa ang kanyang ama at ina. Itinapat niya ang hawak na litrato at doon niya lang nakita ang sarili sa batang babaeng version niya. 4 na taon na ang nakalipas magmula nung ipinanganak ang batang babae na nagngangalang Amanda. Sa loob ng 4 na taon na yon, ni minsan ay hindi niya ito nakasama o nakita ng personal. Sa kadahilan ng ayaw niyang may ibang makaalam patungkol sa personal niyang buhay. Sa 4 na taon ding lumipas, naging magulo ang kanilang mundo dahil sa ilitan ng iba't ibang angkan na kanilang kinabibilangan na madalas ay nauuwi sa karahasan. Hindi niya alam kung kailan niya balak magpakilala bilang isang ama sa kanyang anak dahil nasa gitna pa rin sila ng alanganin. Masyado pang delikado at hindi sa ganitong sitwasyon niya nais makita si Amanda. Sandaling napatigil si Rafael sa paglilipat ng litrato nang sunod yung makita ang isang kuha na mula sa labas ng bahay. Si Sophia habang tinuturo ang magbisikleta ang anak na si Amanda. Pareho itong may maliwalas ng ngiti sa kaniyang labi na hindi niya alam kung bakit tila gumaan ang pakiramdam niya. Kailan ba niya huling nakita ang mga ngiti tulad nito? Hindi niya maalala. "Boss, pwede bang maistorbo?" Napatingin siya sa pintuan nang may kumatok. Si Arthur habang may hawak na cellphone at nakatakip sa speaker nito. "Gusto ro kayong makausap ni Mr. Adi patungkol sa..." Wala akong oras makipag-usap sa kanya. Hindi niya sinubukang pakinggan si Arthur dahil alam na niya ang sasabihin nito. Naglakad siya pabalik sa mesa, saka pinasok sa cabinet ang mga litrato. Tumingin siya kay Arthur nang di pa nito maalis tapat ng pinto. "May kailangan ka pa ba?" Wala na po boss. Pero may tanong ko lang, anong balak niyong gawin sa litrato na yan?" Takang tanong nito saka tinuro ang kaliwang kamay ni Rafael na may hawak pang isang litrato na may mukha ni Sophia. Marin siyang napapikit bago inilagay sa cabinet ang naiiwan sa kamay niya. Binilit niya ang tingin kay Arthur na nagkibit balikat na lang saka umalis sa opisina niya. Hay, napahila mo siya sa kanyang mukha. Hindi man sinasadyang maiwan ng isang litrato, pakiramdam niya ay trinidor siya ng sarili niya. Nang magbukan liwayway, buong akala ng Garcia clan ay nagpapahinga na sila. Subalit binulabog sila ng isang bisita na ayaw paawat hanggat hindi siya kinakausap ni Rafael. "Mr. Garcia, nakikiusap ako, bigyan niyo po ako ng isang pagkakataon. Maayos ko lahat ng ito sa lalong madaling panahon." Nagsusumamong wika ni Adi sa labas ng asyenda habang pilit naman siyang pinapaalis ng mga bantay. "Anong gagawin natin dito, boss?" tanong ni Arthur habang nakasilip sa bintana, kung saan tanaw niya ang nagkakagulong mga tao sa labas na pilit pinapaalis ang matanda. Lumingon siya sa likuran nang hindi sumagot si Rafael. Nakapikit ito at rinding-rindi na sa mga ingay na naririnig niya. "Papasukin niyo na," aniya kahit ito'y labag sa kalooban niya. Mahirap makuhulit ang tiwala niya, lalo na't kung sa una pa lang ay nakita na niya naging resulta ng pakikipagnegosasyon sa taong baguhan pa lang sa mundo nila. Ngunit dahil sa koneksyon, wala silang nagawa kundi ang sumugal.
Iba pa ang nagagawa ng koneksyon sa mundo dahil kaya ka nitong dalhin sa nais mong marating kahit na wala kang kapangyarihan basta malakas ang kapit mo sa itaas. Mr. Garcia, pinapangako ko sa iyo na hindi na maulit ang gulo na to. Hindi ko lang talaga inaasahan na kakanta ang isa sa mga tauhan ko. Panimula ni Adi na makapasok sa opisina ni Rafael. Nakuha pa nitong lumuhod sa harap niya para ipakita ang sinseridad niya. Naging tagilid ang plano at aminado ako sa pagkakamaling iyon. Pero makakaasa ka na sa pagkakataong ito, magiging matugumpay na ang negosasyon natin sa kabilang kampo. How can you be sure? Tanong niya gamit ang malabig na boses. Sawa na siya sa narinig niya dahil paikot-ikot na lang ang ginagawang paliwanag ng taong kaharap niya. Palpakan na sa una. Sa tingin mo, hahayaan ko pang umulit ka? Umalis ito sa kinaupo niya, dala ang snifter na may lamang alak. Naglakad siya palapit sa taong nakaluhod pa rin at sa mga sandaling ito, batid na nito ang kahinat na niya. Walang iba kundi sa impyerno. Mr. Garcia, bigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon. Pinapangako ko, hindi nito nagawang ituloy ang sasabihin nang maramdaman ang pag-apak ng sapatos sa kaliwang balikat niya. Hindi niya magawang sumigaw kahit na sobrang sakit. Alam mo kung anong pinakaayaw ko? Mas diniin nito ang pagkakaapak sa balikat niya. Dahilan kaya't kumawala ang pinipigilang palahaw. Iyong sinungaling at walang silbi. Kung sa una palang pumalpa ka na, siguradong uulit ka pati sa pangalawa. Sa gitna ng tensyon, biglang bumukas ang nakasaradong pinto sa kwarto nila at niluwa nito ang isang batang babae na malaki ang ngiti na magtama ang mata nilang mag-ama. Papa! Sigaw nito habang kumikinang ang mata na nakatingin sa kanyang ama na hindi pa rin maipinta ang kanyang itsura. What the? Ang tanging lumabas sa bibig niya habang kinikilala ang itsura ng batang babae na tumatakbo palapit sa kaniya. Si Amanda, ang kanyang anak kay Sophia. Ano ang kahinatan ng unang pagkikita ni Rafael at ng kanyang anak na si Amanda? Paano siya magiging ama dito gayong nasa gitna siya na magulong mundo ng mafia? Ano ang naghihintay na kapalaran sa buhay ni Sophia at sa kanyang anak na si Amanda? Sabay-sabay po nating tunghayan sa susunod na kabanata ng ating kwento. Hanggang sa muli mga kaibigan. Paalam!